Okay, so magandang hapon sa kabuuan ng 108 outreaches ng REMA. Ganon din sa mga kasamahan natin na mga nasa ibang bansa, na mga Remanians. Magandang hapon sa inyong lahat. Audio medyo maulan dito sa lugar po namin. Pagpalain po ang bawat isa po sa atin ng Panginoon. Okay, ako po ay nabigyan ng pribilehyo na mag-Sunday live, no? Sa pamagitan ni Pastor Boy nung Thursday. Sabi ko ay isang pribilehyo na makapag-Sunday edition. At dito nga po, tayo po ay mag-aaral, mag-fellowship sa mga salita ng Panginoon. Okay. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay matutunghayan natin sa Bible na very familiar, no? Ito po yung nagpapatungkol sa isang mayaman at makapangyarihan na pinagsabihan ni Jesus na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha at sumunod kay Jesus. Sige nga po, makipagbukasan po sa akin dito po sa Matthew chapter 19. Okay, hindi na po dadaanan lahat. Okay. So, dito po ay merong isang binata, sinasabi po rito, at nagtanong siya sa Panginoong Jesus, no, noong time ni Jesus Christ. Sabi rito, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Okay, tingnan niyo po ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay, very specific po na minention ni Jesus Christ yung commandments. At tignan niyo po, sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? So dito po ay makikita po natin na hindi sinansala ng Panginoong Yesus. Totoo ang sinasabi ng mayaman na binata na ito. Kasi hindi siya sinansala. Nung sabihin niya na tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumunod po sa verse 21. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ay, kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, buti na lang, humayo ka. Okay, tuloy ko po. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian, pamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Okay. So, mabigat po ito dahil pinabebenta sa kanya yung kanyang mga ari-arian. Okay, ang tanong nga po, ayaw ba ng Diyos na yung mga anak niya ay sumagana o sumasagana o yumaman? Dito po sa binasa natin na pinabebenta yung mga ari-arian. Ayaw ba ng Lord na tayo yumaman ng mga anak niya? Tandaan natin, ito po ay mananampalataya. Sumusunod nga sa lahat ng binanggit na mga commandments sa Jesus Christ. Okay. Ang sagot po ron ay hindi po. Bakit? Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay masagana. Amen po. Okay, makipagbukasan po kayo sa akin sa Psalms 37:25. Alam ko, very familiar kayo rito. Si Haring David ang nagsasalita. Ang sabi niya, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Sa Tagalog nga po, tingnan niyo po, kung dito po, ang sabi ni Haring David, yet I have never seen the righteous forsaken. Wala pa siyang nakita sa talang buhay niya bilang hindi hari at hari. Sa Tagalog po, matanda na ako mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita
sa mga taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Kung dito po sa English, sinasabi niya, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Dito po, sa tanang buhay ko'y walang nabalita. Ganun po katapat ang Panginoon. Sa taong tapat. Taong tapat. Amen po, sa Panginoon. Ang tanong nga, bakit ganun nga? Dito sa binasa natin, yung binata, pinabebenta, yung kanyang mga ari-arian. This morning po ay pasalamat tayo sa Panginoon kasi marami ng mga outreaches na naging regular na ang services. Okay, pero hindi pa lahat. Marami pang lugar, kagaya po ng lugar ng Aurora, ay talagang naghihigpit po doon dahil dumami ang mga cases. Wala pong services doon. Okay, this morning ay napakanood ko ang service sa Rema Apalit. At may in-expound po doon si Pastor Nino, no? Patungkol kay Abraham at kay Isaac. Yung tinesya ng Diyos na sabihin sa kanya na i-sakripisyo niya yung anak niya, no? As burnt offering. Alam niyo ba yung burnt offering? Ay susunugin. Okay, basahin po natin ito sa sandali lang po as background. Sa Genesis 22:2. Okay, verse 2. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering. Dito po sa Tagalog, tingnan niyo po, sinasabi rito. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Okay, bakit po pinaliwanag ni Pastor Nino kanina, pero ang tanong nga dito, bakit ganun na lang na dito sa binabasa natin itong mayaman na binata ay pinabebenta sa kanya yung kanyang mga ariaran at ibigay sa mga mahirap? At bakit naman dito ganito ang naging test ng Diyos kay Abraham? Ay yung mismong sa mahabang panahon na hinintay ng mag-asawang ito na pangako ng Diyos, kinesya na isakripisyo as burnt offering. Okay, balikan po natin dito. Sa Tagalog, sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at ihandog mo siya sa akin. Yun ang instruction ng Diyos . Okay. Ang Diyos po ay a jealous God. Amen po. Ano po ibig sabihin ng jealous God? Gusto niya ay siya lang ang number one. Maaring sa pagdaan ng panahon dito po kay Abraham at kay Sarah, no? Ay hindi na ganoon dati ang pinakikitang pagmamahal ni Abraham. Nung dumating si Isaac na pangako ng Diyos, ay siyempre na-divide na ang atensyon. At dito nga po binanggit yung isama mo yung pinakamamahal mong anak na si Isaac. Merong relevance po ito . Nasa relasyon ni Abraham sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay tapat sa pakikipagkasundo. Tapat sa kanyang salita. At dito nga po, ano po hinahanap sa atin? At dito nga po, nakita natin isang example, ito po yung kay Abraham. Ay yung sabihin sa kanya, nung testing siya na isakripisyo yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Minention pa yung pangalang Isaac. At yung mention na sinasabi na pinakamamahal. So along the way, hindi naman sinabi dyan, pero makukonclude na natin, no? Na nagkaroon na ng na-divide na yung heart ni Abraham. Pero tignan naman po natin, nung ma-realize ito ni Abraham, ay nandoon yung pagsunod. Amen po. At dito nga po, isa lang po ang
ibig ipahiwatig dito sa binatang ito na pinabebenta na kagaya rin kay Abraham, ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak ay siya ang number 1. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Okay. Balikan natin yung encounter ni Jesus Christ sa binatang mayaman. At dito nga po sa 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Hindi naman righteous ang taong ito dahil mahal niya ang kapwa niya, gaya ng pagmamahal niya sa Diyos. At pangalawa, siguro, itong kayamanan na ito, hindi niya ninakaw to. Pinaghirapan niya ito. Yung nga lang, ang sabi nga na binasa natin, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sa verse 23 po, ituloy po natin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Ay nako, para naman napaka-imposible na maligtas kung mas posible pa na makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Alam naman natin kung anong karayom. Kaysa, sinabi niya nga rito, kaysa, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ayaw ba ng Diyos na maligtas ang mayaman? Kasi dito sa binasa natin, mas buti pa ang kamelyo makapasok. May posibilidad na makapasok. At paano nga makapasok? Pero ang Diyos na nagsalita Pag kukompare sa isang mayaman, ganun kahirap. Ang tanong nga ayaw ba ng Diyos na maligtas ang mayaman? Tingnan na lang natin sa salita ng Panginoon. Amen po. O sa John 3:16, alam ko, very familiar tayo doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sino man, whosoever, hindi nagsisino. Amen po. Sa Romans chapter 10 verse 9, ano po ang sabi doon? That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sa verse 13, ang lahat ng tumatawag sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Hindi nagsabi dyan ng anong race. Hindi nagsegregate dyan na ito lang mga lahing ito ang pwedeng tumawag. O negro ka man, o puti ka man, o nag-aral ka man, o hindi ka nag-aral, mayaman ka man o hindi. Ganun po ang pangako ng Panginoon. Lahat ng tumatawag sa Panginoong Jesus ay maliligtas. At pangatlo po, ito po yung 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano po ang sinasabi doon? Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi. Ang galing ni Lord doon, ng lahat. No? Bait naman ng Lord. Ang kahabagan niya ay talagang panghabang panahon. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na tayo, kayo'y mapahamak. Amen po. Brothers and sisters in Christ. So dito po sa lalaking ito, itong mayaman na ito, ay isa lang ang pinupunto ng Panginoon. Ang gusto niya ay siya na Diyos nating lahat. Ay siya maging number 1. Amen po. Okay. Pero tingnan nyo po. Subalit si Pedro po ay humingi pa ng mas maliwanag na kasagutan. Bakit po? Kasi tingnan nyo po.
Ituloy po natin sa verse 25. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila kung gayon, sino po ang maliligtas? Dahil sabi ng Panginoong Hesus, mabuti pa ang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa mayaman na pagharian ng Diyos. O edi sumagot ngayon yung mga disipulo niya. Kung ganun, nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya tinanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tama nga naman, sa atin imposible. Pero sa Diyos ay walang imposible. Amen po. At dito po, ito na po ang pinakatema ng ating pag-aaral. Subalit si Pedro po ay humingi pa ng mas maliwanag na kasagutan. Gustong malaman ni Pedro kung ano ang kahinatnan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sino ba si Pedro? Siya po ay hindi ordinaryong mangingisda. May sarili siyang bangka. May sarili siyang mga tauhan. Siya ay hindi ordinaryong mangingisda. May asawa. Tandaan niyo po ito May asawa dahil may biyanan siya sa Mark chapter 1 verse 30. Ibig sabihin nun, kung meron siyang asawa, ay may mga anak ito. Pero nung tawagin ng Panginoong Hesus, sabi niya rito, iniwan niya yon at sumunod kay Hesus. Ngayon, sa pagsausap nila sa Panginoong Hesus, gusto niyang mas maliwanag na kasagutan. At dito nga po, sa Matthew 19 verse 27, Peter answered him. Ito po ang sagot ni Pedro. We have left everything to follow you. What then will there be for us? Sa Tagalog po. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Tinatanong nila ang Panginoong Hesus, i-repress natin ito, may kabuluhan, kabayaran o pakinabang ba ang naglilingkod sa Panginoon? Maring hindi lang ito tanong ng kanyang mga disipulo, lalong-lalo na si Pedro, kundi maging ang bawat isa sa atin, lalo na kung ikaw kapatid, ikaw na manggagawa ng Panginoon, sa iyong taos-pusong paglilingkod sa Diyos, ay nagkaroon ng problema sa buhay o sitwasyong problema na di ka aya-aya. O kaya ikaw na naglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin, ano yung paglilingkod ba sa isang na born again? Una ay, triangular ito, unay, prayer. Napakayaman po ang gift na yan na binigay sa atin ng Panginoon. Yung pananalangin. Pangalawa po ay paghayo. Go! Ang dami nating mga missionary. Yung go po na yan, hindi lang confine yan sa mga nagmi-mission sa iba't ibang mga probinsya. Maaring ang missionary place mo ay yung trabaho. Maaring yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, at maaring dyan sa lugar kung saan ka nakatira. Yan po yung go. At pangatlo po yung give. Yun po yung mga, alam natin, ang ating mga patungkulan sa ating mga tithes and offering, sa ating pakikiisa sa paghayo, sa pagmi-mission. Ito po yung partnership. Yung iba ay nagagawa yung prayer, lalo na po sa mga matatanda. Praise the Lord. Yan yung binigay sa atin. Pagyaman natin yan, maging matapat tayo. Yung iba naman ay dalawa. Praise the Lord. Kung ano yung nilalagay sa atin ng Panginoon, maging faithful tayo. At yung iba naman sa biyaya ng Panginoon ay yung tatlo na yan. Maliban na sila ay prayerful, sila yung nagbibigay, talagang hindi nila matiis ang mga gawain ng Panginoon. At pangatlo, sila po yung umahayo. Amen po. Okay. Ngayon, ito po ang tanong, ito po yung
Kung ikaw naging masunurin sa pagsunod sa Panginoon, ay ikaw ay nakakaranas ng persecution. Nilalait ka ng mga mahal mo sa buhay na wala pa sa Panginoon. Dumadaan sa pagsubok ng buhay. Ano yung mga pagsubok? Sakit. Financial crisis. At sasagi sa isip mo, may maglalagay dyan. Minsan, papasok sa isip mo, ang tanong na may pakinabang ba ang maglingkod sa Panginoon? Lalo na po ngayon na nandito po tayo sa mahigit isang taon na po tayo. Marami ang naapektuhan. Hindi lamang mga unbelievers, hindi lamang mga bansa, hindi kahit mga believers. Ang tanong nga, sa ating pagsunod, may pakinabang ba ang maglingkod sa Panginoon? Kasi nga po tayong lahat ay yumko at tayo manalangin. O amang banal at Diyos namin nasa langit, sama-sama namin itinataas sa iyo ang fellowship na ito na pag-aaral na iyong mga salita. O banal na Espiritu, ikaw po ang aming teacher, guide, comforter, helper, standby, and our God. Tulungan mo kami. Maunawaan namin, lalo na po ngayong crisis na ito, ngayong panahon na ito, na apektado ang lahat. Tulungan mo po kami na lalong maunawaan, lubusang maunawaan ang pagsiserve sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po magsabi namin, Amen. Okay. Praise the Lord. So, sa tanong po ni Pedro, no, siyempre, maaring bigyan ito ng puna. Parang ang hirap naman yata na oo, iniwan niya, no? Pero matapat lang naman siya. Ano nang tanong niya? Peter answered him. Ito yung sagot niya kay Jesus. We have left everything to follow you. What then will there be for us? Siya po ay isang mangingisda. May mga ari-arian siya. May pamilya siya. May biyanan siya. Pag sinabing pamilya, may mga anak yon, although hindi na mention dito. Pagkatapos ay sumunod siya, iniwan niya lahat. At doon sa pag-uusap nila patungkol po doon sa mayaman, at kung paano ang mga tao na yung mayaman ay mas may posibilidad pa na makapasok ang kamelyo sa karayom, butas ng karayom, kaysa pagharian ng isang mayaman. Kaya nga nagtanong yung kanyang mga disipulo at nagbigay ng tanong itong si Pedro sa Panginoong Hesus. Maaaring bigyan natin ng puna, no? Sa pagtatanong na ito ni Pedro. Pero I believe sa heart po natin, lalo na po sa mga nakaka-relate po dito, ay alam nila ang damdamin ni Pedro. Alam po ba ninyo, no, sa pag-aaral, patuloy na pag-aaral, huwag po kayo mag-alala, pagbigyan nyo ng Tatay Bert, abutin po tayo ng 2 oras. Anyway, tag-ulan naman dito sa amin eh. Okay ba sa inyo? Okay. Okay, alam niyo po dito sa Bible, mga kinikilalang men of God, o mga tao sa Biblia na lingkod ng Diyos na dumating din sa kanilang buhay o sitwasyon na sila'y nagtanong ng kagaya ng pagtatanong ni Pedro at ng mga disipulo ng Panginoong Hesus. Ganun pala yun. Sa bagay na mention nga kanina, kahit na po ngayon panahon natin, kahit sa mga manggagawa, hindi lang sa mga manggagawa, magmula sa senior pastor, sa mga district pastor, sa mga kapastoran, sa mga workers, sa mga elders, sa mga kabataan, sa 100 outreaches, sa mga kasamahan natin na nasa abroad. Dumadaan yan kasi ang sabi ng Panginoon sa John, sinabi mismo ng Panginoong Jesus, sa John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation. Ano ang tribulation? Problema. But take heart, sabi ni Jesus Christ. Stand firm. I have overcome the world. Yun naman yung kasiguraduhan na sinasabi ng Panginoong Yesus. Ang lahat ng ito ay napagtagumpayan na niya. Amen po. Brothers and sisters in Christ.
Nilalakasan ko na po kasi napakalakas ng ulan sa amin. Okay, tuloy po natin. Meron nga bang pakinabang ang maglingkod sa Diyos? Unahin natin sa Psalm 73. Isulat nyo na lang po. Sa chapter 2 hanggang 16, sa kanyo na lang po basahin yan. Ito po yung si Asaph. Si Asaph po ay isang Levite. Siya po yung naglilingkod sa templo. Siya po yung ang buhay nila ay nakalaan na sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Ang lahing ito ay nakalaan sa paglilingkod. Pero dito nga po nasusulat sa Psalm 73 chapter 2 verse. Let's start po natin sa verse 2. Okay, basahin ko po. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Verse 3. But I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from the burden common to men. Etc. etc. Dito po, in short po, sinasabi po dito ni Asaph, napapansin niya sa kapaligiran, sa mga tao, sa kanyang tinitiran, sa malapit sa templo, sa mga kakilala, no kung alin po yung mga wicked. Ano po sabihin ng wicked? Yung po yung malalayo sa Diyos, ay parang pinagpapala pa. Parang prosperous sila sa kanilang buhay. Ang kanilang mga katawan ay malulusog. Nakaka-relate po ba tayo, brothers and sisters in Christ? Minsan, may mga sa tinitiran po natin, may mga kapitbahay tayo, na hindi naman sila born again. Wala nga takot magsalita kung ano lumalabas sa kanilang mga bibig. At ganun din naman sa kanilang way of life at sa kanilang pagkatrabaho na mayroong kalikuan. Pero makikita mo parang binebless sila. Pati sa kanilang tahanan, ang mga anak ay hindi lamang sa Ateneo. Di ba? Kung minsan, pumapasok dun sa akin natin yan, di ba? O sa opisina natin. Nung ako po'y nagtatrabaho pa noon, 7 years ago, o 8 years ago, 8 years na pala ako, na-retired. Siyempre, tayo mga born again, hindi tayo papatol sa mga maling gawa. Dahil yun ang tinuro sa atin ng Panginoon. Amen po. Siyempre, may ministry pa rin tayo dun sa lugar na iyon. Kung ano meron tayo, pinagkakasya po natin. Pero bakit ganon? Kung minsan yung mga mapababa sa atin, ibang mga departamento, makikita mo bakit parang sila pa yung nabe-bless. Malalakas ang katawan, inaabuso nga nila mga katawan nila. Ito po ang nakita ni Asaph. Siya po isang Levita. Ang lahi niya ay nakalaan sa paglilingkod sa templo. Pero naobserbahan niya yung mga masama sa kanyang kapaligiran. Bakit parang nabe-bless pa sila, magaganda ang kanilang mga kalusugan. Parang pag nagkaroon sila ng festival ay talaga namang ang lahat ay nagsasaya. Pangalawa po, isa na rito ay si Elijah. O, kilala natin si Elijah, isang propeta ng Diyos. Alam niyo po ba na dumating din sa kanya na nagtanong siya sa Diyos? Dito po sa 1 King, chapter 19, verse 1 to 4. Dumating sa kanya na kailan lang ay nandoon ang pinaka-victorious na nangyari sa labanan sa Mount Carmel. Yung mga propeta ni Baal at ni Asera na 850 ay hinamon niya sa duelo sa Mount Carmel. Nag-offer sila kung sinong tatanggap kikilos, yung mga Diyos ni Baal o ang Diyos ng Israel. At nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na sinagot si
Elijah. At naging dahilan yun para yung 850 ng mga propeta ni Baal at ni Asera ay pinagpapatay. Nangunguna po si Elijah. Okay. Pero nung malaman po ni Jezebel, yung asawa ng hari, ay nagbanta siya kay Elijah. At ano nangyari kay Elijah? Siyempre, tao lang yung tao. Kahit na ba propeta siya, ay nagtago. At dito nga po, sa chapter 19, verse 4, basahin ko po. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Alam niyo po, there are times kahit po sa body of Christ, marating po yung mabibigat na sitwasyon at nakakapagsalita sila ng ganito na nais ko na pong mamatay. Dahil si Elijah mismo, isang propeta ng Diyos, yung time na naranasan po niya ang depression ng isang asawa ng hari na siya ay papatayin, eh, sabi niya rito, tumawag siya sa Diyos sa hirap po niya. Hirap na ako. Nais ko na pong mamatay. Tandaan po natin, lahat po tayo, mga tao. There are times po, kagaya po nito, ay propeta po ito. Pangatlo po ay si Moses. Alam ko po na pamilyar tayo kay Moses. Nagtanong din siya sa Diyos, kagaya nito nung ang children of Israel ay nagkaisang magalit no nandun po sila sa wilderness. Yung dala-dala po niya ay mahigit 3 milyon ng mga lahi ng Israelites. At siya po ang nangunguna. Dahil nagustuhan po nila ay makatikim naman sila ng karne. Ayaw na nila ng mana. Minsan isipin natin, nangingiti tayo, no? Ano ba naman yun? Hindi na nga sila magtatrabaho, maghahanap buhay, hindi na sila bibili. Dumarating na lang yung mana. Pero nagpon sila, nagalit sila kay Moses. At na-pressure ng gusto itong si Moses. Dito po sa Numbers, chapter 11, verse 15. Tingnan nyo po. Ang sabi po ni Moses, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, sabi niya sa Diyos, nakikipag-usap siya sa Diyos, ha? Nakikipag-usap siya sa Diyos. Mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Imagine niyo si Moses. Anong sabi sa Bible? Merong isang pagkakataon na nagtalo yung kanyang mga kapatid. Hindi ordinary yung mga kapatid niya. Sino na yung isa? Si Aaron ay high priest. Siya yung pinakapari ng Israelites. At saka yung kapatid niyang si Miriam. Sino si Miriam? Propeta. Nag-prophesy siya. Nagtalo sila. Sinabi, ito lang po ang salitang sinabi niya. Siya lang ba nakakarinig sa boses ng Diyos? Nag-usap sila ni Aaron na kapatid. Siguro nagkaroon sila ng jealousy sa kapatid nila na gano'n na lamang si Moses. Alam niyo po, biglang kinausap sila ng Diyos. At harap-harap sila na nagsalita ang Diyos. Ang sabi ng Diyos dun sa tatlo, lalo na rin sa dalawa, kay Aaron at saka kay, pinaparaphrase ko lang po, at saka kay Miriam, pag ako'y nakikipag-usap sa propeta, pag ako'y makikipag-usap sa Israelites, ay ipasasabi ko ito sa propeta. At ang propeta ang siyang maghahayag nito. Pero iba ang servant kong si Moses. Kausap ko siya harapan face to face. Alam niyo po, pag alis ng presensya ng Diyos sa kanila, ay si Miriam kagad ay nagkaroon ng ketong. Ganon kalapit si Moses sa Diyos.
face to face. Pero this time, nung dumaan po sa mabigat, ang sabi po niya, kung ganito rin lamang po, sabi niya sa Diyos, ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pang mamatay na ako ngayon din. Ang mga salitang ito po ay parang sinasabi ni Pedro. Iniwanan namin ang lahat, Panginoon. Ano naman ang para sa amin? Mayroon nga bang pakinabang ang maglingkod sa Diyos? Ito rin ang nakita natin sa mga men of God. Pero ang tanong ko ngayon sa inyo, brothers and sisters in Christ, sa kabuuan ng Rema, tatanungin ko kayo, may pakinabang ba ang maglingkod sa Diyos? Siyempre, ang sagot natin ay malakas na. Amen! Amen! Okay, tunghayan po natin sa Bible na magpapatunay na yung paglilingkod sa Panginoon kung paano naging matapat ang Panginoon sa kanila. Amen po. Pero bago tayo magbigay po doon, mas maganda siguro balikan natin yung binigay ko sa inyo na unang halimbawa, mga men of God, na si Asaph, diba? Nakikita niya sa kapaligiran, mga kaibigan niya, mga kakilala, hindi maganda, questionable, wicked. And yet, para silang binebless pa. At dito nga po sa 73, Psalm 73 verse 17. Basahin ko po. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Naunawaan ni Asaph nung siya po ay pumasok sa templo at ipinaunawa sa kanya ng Diyos ano ang kahihinatnan ng mga taong wala sa Panginoon. Sa Galatians chapter 5, balikan lang natin sa Galatians. Galatians chapter 5 verse 19. Basahin ko. Galatians chapter 5 verse 19. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkakainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Tingnan niyo po ang sumunod. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Isa pa po, dito sa 1 Corinthians, dito mismo, sa 1 Corinthians, chapter 6. Okay, ano po ang sinasabi rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Start po tayo ng verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, mandaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At panghuli po sa Revelations. Panghuli po sa Revelations chapter 21 verse 8. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasumsuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling sila ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. So nung pumasok po si Asaph, pinaunawa sa kanya ng Panginoon ang daranasin
ng mga hindi na born again. At dito nga po, sa 27 ng Psalm 73 verse 27 to 28, ang sabi niya roon, those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. At sinasabi po dito sa Panginoong Yesus, nandoon ang kanyang pag-iingat. Our refuge and our fortress. Amen po, brothers and sisters in Christ. Kaya hindi na po tayo nakatingin sa mga nakapaligid. Ang focus po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen po. Okay. Si Elijah, balikan naman natin si Elijah. Na isang napaka-bold, nandun po yung anointing ng Diyos. Ano ang nangyari sa kanya? Nakita natin sa kasaysayan na si Elijah, nagdumating man sa kanya yung, Lord, gusto ko nang mamatay. Pero sa tulong pa rin ng Diyos, ay nirestore siya ng Diyos. At ano ang masasabi na naisulat dito patungkol kay Elijah? Sinabi niya na hindi uulan ng 3 taon. At hindi nga umulan. Nang sabihin niyang uulan, umulan nga. Praise the Lord. Gano po ka-anointed itong man of God na si Elijah. Sinabi niya sa Israel, hindi uulan ng 3 taon. Hindi nga umulan. Hinanting nga siya ng hari. Dahil hindi umulan, walang nabubuhay na mga hayop, na mga halaman. Okay. Siya po sa kanyang bilang pagiging propeta ay bumuhay ng patay. At siya ang nanguna para patayin ang mga propeta ni Baal at ni Asera na 850 false prophet. Ganun katapang si Elijah. 850 prophets. Tumingi siya ng fire, call fire from heaven. Tumingi siya ng fire na lipulin itong ganito. Sinagot siya ng Diyos. At dito nga po, sa bandang huli, marami pa po yan. Yung nga pong double anointing ay pinagkaloob niya kay Elisha. Na nakita natin sa kasaysayan kung paano si Elisha. Yung double anointing. At sa bandang huli nga po, isa siya sa 2 pa lamang na nabalita mula noon. Unang kasaysayan hanggang ngayon. No? Na hindi na nakaranas ng kamatayan. Siya po ay na-rapture. Una, sino na? Si Enoch. At pangalawa po ay si Elijah. Pero tayo pong lahat na nasa Panginoon, kung di tayo tatalikod sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus, ay makakasama sa rapture. Amen po. Okay. So, dito na po tayo, pag-aralan natin na ang maglingkod sa Panginoon ay walang kalugihan. Amen po. Okay, una, in the days of prosperity o sa panahon ng kasaganaan, ito po ay sa buhay ni Abraham. Siya po ay pinagpala kasama ang kanyang pamangkin na si Lot. Tingnan niyo po, si Lot po ay pamangkin niya. Nang sabihin sa kanya ng Panginoon, iwanan niya ang kanyang pamilya, pero isinama po niya. Kumbaga sa kwan ay pamangkin, di siyempre, bata pa yan. No? At lumaki na sa kanya. Pero dumating sa biyaya ng Panginoon, ay pati si Lot ay binless. At ngayon, nagkaroon ng pagkakataon sa dami ng kanilang mga ari-arian na mga hayop. Mga hayupan, mga kamelyo, mga tupa, mga baka, mga donkey. Eh nag-aaway-away na po yung kanilang mga katulong. Mga nag-aalaga ng hayupan nila. Kaya sabi ngayon ni Abraham, ay buti pa ay maghiwalay tayo. Dahil ayaw natin mag-away-away yung mga nag-aalaga ng mga hayupan natin. O mamili ka dyan. So, nandun. O kung pupunta ka sa kanan, sa kaliwa ako. Kung pupunta ka sa kapatagan, sa bulubundukin ako. Okay. Pero alam nyo po, meron ding konsikwen, kahit pamangkin. Meron ding, there is something.
Bakit po? Kasi nung makita niya po yung valley na talagang ang ganda ng mga tanim doon. Tapos may ilog na dumadaan doon, dumadaloy doon. Sabi niya, doon ako. Sa lugar na yon. Di ba? Parang naman, siyempre, halimbawa kayo, may kamag-anak kayo. O, kinuha mo na lang itong pamangkin mo na wala naman dala, ikaw nga ang pinakakwan eh. Tapos dumating na pagkakataon na yumaman din siya, nakasama mo. Dahil sa'yo. Pero nung sabi, pinamili mo kung saan, ay pinili niya pinakamaganda sa tingin niya. O sige, sabi ni Abraham, doon siya. Eh yung pala, katabi niya ay, yung lugar na yun, ang katabi ay Sodom and Gomorrah. Okay, tignan po natin na nangyari ngayon kay Abraham. Si Abraham ay tumira sa Hebron at nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nagtayo siya ng altar para sa Diyos. Tingnan niyo po ito ha. Si Abraham ay binless na. Sa katunayan yung mga alipin nila, nag-aalaga ng mga hayop, nag-aaway-away na nga yung alipin ni Lot. Kaya naghiwalay sila. Pero ganun pa man, si Abraham ay nagpatuloy. Nagtayo nga siya ng altar para sa Diyos sa Hebron. At dito nga po sa Genesis chapter 13 verse 2, Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. Okay. Na kahit si Abraham ay binless na ng Panginoon, ay hindi po siya humiwalay sa Diyos. Okay, alam na natin ang istorya nung nangyari doon kay Lot. Although siya ay righteous, na nandun siya sa Sodom and Gomorrah, dahil yung lugar na yon ay napakasama. At dumating sa punto na nung dumalaw ngayon ang Panginoon kasama ng dalawang anghel kay Abraham, at doon nga po binanggit na yung matagal nang inaantay na si Isaac ay magbubuntis si Sarah. At nung paalis na po, tingnan nyo po, nung paalis na ang Panginoon, kasi nauna na po yung dalawang anghel papunta sa, tingnan nyo po, ano po ang naging salita ni Yahweh kay Abraham? Dito po sa Genesis chapter 18 verse 20 to 21. Kaya't sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Tingnan nyo po, paalis na po siya. Tandaan natin siya ang Panginoon na nag-flesh. At sinabi niya, sasabihin ko ba kay Abraham kung ano ang gagawin? Pero siyempre nakipagkasundo siya kay Abraham. Nang taong ito ay magiging, pinaparaphrase ko po, pero matatagpo yan sa Genesis chapter 18. Na nakipagkasundo na siya, payayamanin, palalawakin, at mabe-bless ang mga tao sa pamagitan ni Abraham. At hindi niya natiis. At sinabi nga ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah. Sino yung nagsusumbong? Sa Diyos. Siyempre, pwede, mga anghel, di ba? O pwede rin naman may mga napapadaan doon na sobrang kwan na nagpe-pray. Paano nakarating sa Diyos yun? Di ba sa panalangin din? At napakalaki ng kanilang kasalanan, paroroon ako upang alamin. Imposible. Di ba? Bakit ganun ang salita ng Diyos? Di ba niya alam na ganun na? At pagparoroon sa siya at aalamin. Alam niya yun. Gusto lang niyang ipaalam kay Abraham kasi po si Abraham po ay may pamangkin na nakatira malapit sa Sodom. O nasa Sodom na nakatira. At dito na nga po, siyempre, nung ipaalam niya yon, ang unang concern ni
ni Abraham ay si Lot. Kaya nga sabi niya, nagtanong siya ngayon sa Panginoon. Ang sabi po niya, then Abraham approached him, the Lord, and said, will you sweep away the righteous with the wicked? Tinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Yun ang tanong niya. At dito po, nagsalita po ang Diyos sa kanya, far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike, for it is from you. Will not the judge of all the earth be right? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? So dito po, pansinin po nyo, sinasabi ng Diyos dito na hindi niya pwedeng wasakin ang mga masasama na kasama ang mga righteous. At dito pa lang, nandito pa lang ay nandun na po yung pangunawa po sa atin. Kaya po tayo ay pre-tribulation. Na hindi na tayo dadaan sa great tribulation na dadaanan ng buong mundo. Bakit po? Dito pa lang binabanggit na ng Panginoon, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, ng banal ay yung patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Walang iba kundi ang Diyos. Amen po, brothers and sisters in Christ. At din doon po nakaroon ng boldness si Abraham. Paano kung may 50 doon na righteous? Kasi sinabi na ng Diyos na hindi niya wawasakin ang isang lugar na mga masasama na merong mga righteous doon. Kaya lumakas ang loob kasi ang unang dumating kay Abraham nung malaman niya na pupunta ang Diyos doon upang alamin ang kasamaan ng Sodom and Gomorrah ay walang iba kundi yung pamangkin niya na si Lot. Amen po, brothers and sisters in Christ. Sana po lahat po tayo, kung may mga unbeliever pa po tayo, mga mahal sa buhay, ay ganun na lamang ang paghingi natin ng kahabagan sa Panginoon para sa kanilang salvation. Okay. Hindi pumayag ang Diyos dahil doon sa 50 hindi niya wawasakin. Paano kung binawasan niya ng 5? 45. Dahil doon sa 45, hindi ko wawasakin. Paano kung 40? Dahil sa 40, sa 30, dahil sa 30, sa 20. Alam nyo po, nagpakumbaba, ano ang naging, bakit pumapayag ang Diyos sa pakikipag-negotiate? Ito na nga po tinatawag na the great negotiation. Greatest negotiation. At sa bandang huli, alam nyo po ang key, ang susi kay Abraham, habang binabasa po natin ito, walang iba po yung pagpapakumbaba niya sa harapan ng Diyos. Ang sabi niya, ako lang po ay alabok. Pero andito ang kanyang paghingi ng nakikipag-negotiate siya. Humihingi siya ng nakikipag-reason out siya na kahit 10 na lang. At pumayag pa rin ang Diyos. Sa 2 siyudad, kahit 10 lang. Ano mo pinag-uusapan dito? Ilan daan libo ba ang tao ng mga nasa 2 siyudad? At may mga bata doon, may matatanda doon, may mga hayupan sila ron. Pero ganun pa man, to make the story short, ay nagunaw po yun. Dahil walang 10. Pero tignan niyo po sa Genesis 19:29. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot. Amen po, brothers and sisters in Christ. Nandun po si Abraham na nakikita. Hindi man sa pagkakasundo nila ng Diyos, umabot doon.
Kaya hindi natiis ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. Amen po, brothers and sisters in Christ. Alam niyo, may kwento ko na lang po. Ano po. Naalala niyo po yung na-share na rin natin yung naging isang patotoo ng ating isang pastor na nandun siya sa probinsya at nandito ang kanyang pamilya. Ngayon merong problema yung kanyang kapatid na lalaki. At isang madaling araw ay ginising siya ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, dito sa Rema ay tinuruan tayo kung paano manalangin ng pagtatangs at pagtatrabail. At doon nga po sa kanyang pananalangin, lumipas isang oras, nagtatang siya, nagtatrabail siya, ang bigat ng pinagtatrabail niya. Umabot ng 2:00, nagtatrabail pa rin siya. Hindi po niya alam kung ano ipagpe-pray niya. Basta nagtatrabail siya, naging masunurin siya. Hanggang nung umaga na ay tumawag, nabalitaan niya na yung palang nagkaroon pala ng raid doon sa lugar na yon. At dahil po yung may katabisang bahay, pares sila ng gate. Pero ang identified ng intelligence nila ng PIDEA, siguro PIDEA yun, ay yung bahay niya kasi may problema yung kapatid niya eh. Pero ang pinasok, na mali sila ng pasok. Yung kapitbahay nakagaya ng gate ng pintura. Brothers and sisters in Christ, imposible na ang intel pagtungkol sa pagpasok sa ganyan. Pwede magkamali ang mga intelligence network ng PIDEA. Pero yung time na yon ay nabago. Yung kapitbahay ang pinasok. Siyempre, wala silang makita ron. Matanda lang pala nandun. Pero ang purpose nilang pasukin ay yung kapatid ng pastor natin na to. Ano po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 26? Papayawan ko lang po ito. Kaya hindi naman tinutulungan tayo ng Espiritu, ng Holy Spirit sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Holy Spirit ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Ito po yung pagtatangs po natin. Ito yung pagtatrabail po natin. Yung pastor natin na ito, ang Lord ang gumising. Siya po yung nagtrabail. Hindi niya alam kung ano ipagpe-pray niya. Pero kagaya ng binasa natin sa Romans, ang Holy Spirit ang nag-guide sa kanya, ang tumulong sa kanya para maipag-pray yung kapatid niya. Tanungin ko po kayo ngayon, brothers and sisters in Christ. Wala bang pakinabang ang mag-serve sa Panginoon? Hindi mo nga alam yung ipagpe-pray mo eh. Pero dahil nagsiserve ka sa Panginoon, nakita natin yung posible na mangyari. Ay nangyari. Amen po, brothers and sisters in Christ. Isa pa po, hindi niya alam na ite-testify ko po ngayon to. Ito po yung isang kapatid ni Pastor Boy. Hayaan nyo na si Pastor Boy. Patungkol kay Pastor Boy, iiwanan po natin yan kasi one of these days, siguro sa Sunday, ay nako, alam ko sabik na kayo, ako rin, sabik na rin. Na maka-fellowship po natin sa Sunday Live. Okay. Yung kapatid po niya si Grace, alam niyo, nakasama na natin yan. Nurse po yan na sila mag-asawa na nasa US sa mahabang panahon. At binless po sila ng Panginoon. Pero hindi po nila nakalimutan ang Rema. At sa kanila ron, kahit na nandun po sila, malayo po doon, ay nagpatuloy po ito sa pakikipag-fellowship sa mga Christian fellowship. Lalo na po itong si Grace, na napakasipag po niya. At ganoon din, pagka may time nga niya nun, di ba, pag may camp tayo, ay hindi siya pwedeng hindi pumunta rito pagka semestral camp. Okay. At sa mga andun na bigatin sa kanya ay maluwag siya na tumutulong sa gawain ng Panginoon. Nagpatuloy siya. Although binless na siya ng Panginoon sa lugar na kanyang pinagpuntahan ang kanyang pamilya. Pero alam niyo po, isang araw, nagkaroon, hindi lamang isang araw, kundi nung kasi yung anak niyang bunso na lalaki,
ay yung pong katawan niya ay bumaluktot. At talagang lumiit po. Maliit sa kanya eh. Kasi mga 5'5" yata si Grace eh, yung kapatid ni Boy. 5'5" o 5'6", parang gano'n. Eh mas maliit itong anak niya na ito, na bunso, na lalaki. At kita mo talaga yung baluktot ang kanyang katawan. Meron palang ganun. At tumagal po ito. Siguro, dinidile rin nila kung paano. At yung nga, nung ipadala nila sa isang magaling na surgeon, ay kailangan operahan. At kailangan operahan na yung mga baluktot na mga buto ay isa-isahin yun, lalagyan ng brace. At ito po ay aabot ng hindi kukulangin sa mahigit 8 oras. At napaka-critical ng operation na ito. Isang pagkakamali lang ay napakabigat ang magiging resulta. At tingnan nyo po, naging bahagi kayo eh, sa kabuuan ng Rema. Alam ko, nagkaroon ng prayer dyan, lalo na po yung ating senior pastor. Eh, siyempre, pamangkin niya yan. At tayo rin naman dito sa church, nagkaisa tayo nung ang camp ba yan, nung nag-zoom tayo. Sama-sama tayo na ipinag-pray. Itong yung anak niya, ang pangalan ay Jed. Si Jed. At alam niyo po, ang tagal ng operation, umabot yata ng almost 10 hours. Imagine niyo na ng operation. At lahat ng mga baloktot, ng mga vertebrae, ng mga kung ano-ano dyan, hindi ko naman naintindihan. Dahil hindi naman ako sa medical science eh. Nilagyan ng brace. At nagulat, pati yung mga doktor nagulat, bakit ang bilis ng recovery. At ito nga pinakita, isang picture eh, una, nakakalakad na ilang araw. Nung sumunod, eh, iniiwan na si Grace. At nung magtabi po sila, matangkad! Mas matangkad kay Grace. Kasi yung mga baluktot na buto niya, dumiretso. Eh yung nga lang, siguro pagka umuwi rito ay pag dumaan dun sa entrance airport, naku, magtutunugan lahat ng mga may baka dyan dala. Pero yung nga, pinagpe-pray rin nila na maging permanent, mawala na rin yung bakal na yun. Wala na imposible sa Panginoon. Amen po. Ano po ang pinupuntos ko rito? Si Abraham po, ibinless na ng Panginoon. Pero hindi niya nakaligtaan ang ugnayan niya sa Diyos. Kahit na si Lot na nag-iisa ron. Ano binasa natin? Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawadlik sa kanyang isipan si Abraham. Kaya niligtas niya si Lot. Ito po ang kapatid natin na ito. Oo, napunta na siya sa isang mayaman na bansa. Talagang binlas sila ng Panginoon. Pero hindi nila nakaligtaan yung gawain na ipinagkatiwala ng Diyos, una sa kanilang mga magulang. At kay Pastor Bo ngayon, at sa atin lahat ngayon, pinagkatiwala, eh hindi niya nakaligtaan. Kaya naman, ang Diyos na sinasamba natin noon, ngayon at magpakailanman, eh ganun siya katapat, noon, ngayon at magpakailanman. Inabot niya ang isang imposible. Kung titignan natin, parang imposible. Kagaya nga ng pinag-aaralan natin sa Panginoon, walang imposible. Amen po, brothers and sisters in Christ. Ano po yung sinasabi dito sa Isaiah chapter 1 verse 18? Come now, let us reason together, says the Lord. Hali kayo at magliwanagan tayo. Ang Diyos ang lagaya. Come now. Kung meron man tayong mga dinadaanan ng mga problema, dahil mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi, in this world you will have tribulation. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, chapter 1 verse 18, come now, let's reason together, says the Lord. Ano yung pwede mong i-reason? Yun yung mga pangako. Yun yung mga pangako para sa atin na pwede nating angkinin. Amen po, brothers and sisters in Christ. So ito po yung una, in the days of prosperity, sa kasaganaan, tayo po yung magpapatuloy. Ang Diyos ay matapat. Amen po. Okay, pangalawa po.
In the days of poverty, sa araw ng kahirapan o problema. Okay. Dito sa Bible, merong tayong pinag-aralan, madalas na napabanggit ng ating mga kapastoran, yung babaeng balo na may 2 anak, tapos namatay yung kanyang asawa. Tapos ngayon, yung pinagkakautangan, ay eto na ngayon, naniningil. At kukunin yung 2 anak niya, wala sa may bayad, balo. Alam niyo po, balo kasi yun during that time, ang hirap ng buhay. Ay kukunin na lang yung mga anak para maging alipin. Yun ang kabayaran. Maging alipin sila panghabang panahon, nabuhay sila. At dito nga po ay itong babae na ito, pumunta siya kay Elisha. At sinabi niya, yung anak ko ay naglingkod. Si Elisha, sinabi niya kay Elisha, yung anak ko ay yung asawa ko, nung siya'y nabubuhay, ay naglingkod sa Panginoon. Come, let's reason out together. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun yung sinabi nung balo. Lumapit siya sa isang propeta ng Diyos. Na yung asawa niya ay naglingkod. Ito ngayon ang kalalagayan namin. Anong sinabi ni Propeta Elisha? Ano meron ka? Meron akong kunting na lang na langis. O sige. Pinairam na maraming mga lalagyan. At hindi na po naubos yung tumutulong langis. Na konti lang, hindi na naubos. Napuno na lahat. Wala na mapaglagyan. At nung wala na mapaglagyan, huminto na. Nabayaran lahat ng utang. At namuhay sila. Hindi sila namatay sa gutom hanggang matapos ang tagutom. Paano nangyari yun? Dahil may naglingkod sa kanilang pamilya. Ano sa tingin nyo nung yung mag-anak na ito? Ano kaya magiging reaksyon nila? Siyempre, maglingkod ang sasabihin nila, ang maglingkod sa Diyos ay may pakinabang. Amen. Ito pong FB Live natin, itong bahay na ito. Kila Pastor Aina, kila Pastor Pau, Pastor Paul, itong tahanan na ito. Kila Brother Fred. Magkakapit-bahay lang kami rito, sa Soldiers. Kami po ay sila mag-asawa ay ordinary empleyado. Kami rin ni Atinyo, Ating Shirley nyo ay ordinary empleyado. Pero alam nyo po, nung na-born again po kami, ay tinulungan kami ng Diyos na maitaguyod yung mga anak namin. Sa katunayan, yung panganay namin pareho ay mga doktor. No? Hindi lang mga doktor, may mga espesyalista pa sila. At nasa medical field, iba namin mga anak. Kung isipin nga namin, paano namin naitaguyod itong mga ito, ordinary naman kami. Eh yun na nga yung na-born again tayo, ay talagang una inalis sa atin yung mga bagay na mga bisyo na pinagkakagastosan mo na walang kabuluhan. Pangalawa po ay yung binigyan tayo ng pagkakataon ng pag-serve sa Panginoon. Siyempre, at ang pinagpapasalamat namin una ni Fred, ito nga, hindi yung mga achievement ng mga anak namin. Pinagpapasalamat din namin yun. Pero number 1 sa lahat, pinagpapasalamat namin sa Panginoon, ay sila ay mga manggagawa ng Panginoon. Amen po. Okay. Isa pa rin po. Pasensya na kayo, maraming kwento si Tatay Bert ha. Naalala po niyo yun nung nag-zoom po tayo. Nung training ba yun? Break. Kung ba yan? Na meron tayong ipinag-pray na isang worker. Ang pangalan niya ay Girly. Siya po ay assigned sa Rema Nueva Ecija.
Ang sinasabi ni Jenny Ann noon, isang buwan nang nilalagnat. Kasi si Jenny Ann kasi medyo masungit lang yun. Ay, sinsya ka na, Jenny Ann. Alam ko kasi mga doktor talaga kung minsan medyo nasusungit yan eh. Kasi matigas ang ulo ng mga pasyente. Okay. Ay sinabi niya sa amin, mahigit na isang buwan na nilalagnat. Tapos nangangayayat. Worker natin sa Nueva Ecija. Maaaring ito ay nung pumasok na siya sa pagiging worker ay dala-dala na niya ito. Ngayon, si Jenny kasi kahit medyo ganun yun, stricto, ganun, pagsalita, ganun, talagang diretsahan, ay andun yung kanya, yung aalagaan kanya, yung para bang pasyente kanya. Na minomonitor ka, kaya lang susundin mo kung ano yung sinasabi niya. Kahit madaling araw, tatawagan ka niyan. At lahat nung minomonitor na niya ngayon, kung ano yung mga gamot, everything, eh nakita niya parang walang pagbabago. Kasi patuloy pa rin yung lagnat eh. Eh ngayon, tumawag na siya kay Pastor Boy. Dito naman sa atin eh, pag kaya pa natin, yung mga district pastor, kung kaya pa natin, nandun ang pagtulong ng Panginoon, hindi natin dinistorbo yung mga nasa taas sa atin. Pero this time, sabi ni Jenny Ann, hands off na ako. Kaya dapat dalhin ko na kay Pastor Boy. Ganun na po kagrabe itong girl na ito. Isa na si Jenny Ann sa ganyan eh, panlabang nga yan sa mga COVID eh. Alam niyo po, yung prayer natin, sama-sama tayo. Nandito. Dito rin sa bahay na ito, di ba? Nagtangs tayo, tapos nilipat natin sa panalangin. At yung spirito na yon na infirmity, na nakay-girly, ay sama-sama nating ni-review, pinalayas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam niyo po, pagkalipas lang ng isang araw na wala yung lagnat. At hindi lang po yun. Ang problema na lang ngayon, paano magpapayat? Kasi tumaba na. Lumakas kumain. Hindi na nilagnat. Sabi nga ni Jenny Ann, yung ganun na klase na may higit sa buwan na nilalagnat, kung hindi severe na bigat sa internal niyan, ay ganun na ngayon. Minomonitor niya yun. Pero ngayon nga, ang problema nila, paano magpapayat? Ibig sabihin nun, talagang pinagaling sila ng Panginoon. Amen po. Tanungin natin ngayon si Gerly. O Gerly, ikaw nang dyan ngayon. Tsaka si Pastora Rowena. O, talaga bang may blessing ba pag nag-serve ka sa Panginoon? Siyempre, alam ko kahit nandiyan ka, magpapasigaw ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Okay. So, dito na po tayo ngayon sa pangatlo. Huwag mong mag-alala, 4 lang naman po ito. In the days of persecution, nun sa araw na tayo po ay nape-persecute. Diba, isang na lang po rito ay si Pablo. Sige, makipagbukasan kayo sa akin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. Okay, 2 Corinthians chapter 4. Start po tayo ng verse 8 and 9. Si Apostol Pablo po ito. Ang sabi niya, we are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Tandaan po natin ang naging ministry o ang anointing na binigay ang commission na binigay kay Apostol Pablo ay hindi sa mga Hudyo na lahi niya. Kundi ang binigay po sa kanya ay very special ang mga Gentiles o yung mga unbelievers. O gaano kahirap po yun. Kaya nga lahat ng mga hirap na dinanas ng isang misyonary. Hindi ko na po isa-isa, nandito rin po yun sa Corinto. The Book of Corinto. Eh ganun na lamang po. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi.
Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibibuwal kami, di tuluyang nailulugmok. Alam ni Apostol Pablo, yung sinasabi niya. Dumating na po ba tayo sa kalalagayan na ganito? Alam ko po, na bawat isa po sa atin ay nakaranas ng persecution. O, isa na lang po dito, example. Total, pinay-testify naman nila ito eh. Siguro 20 pastor ito. Pero 2 na lang po ang sasabihin ko. Ito pong si Pastor Marlon Bidona ng pastor natin sa Baler. Siya po ay panganay na anak na lalaki. Panganay na anak na lalaki. Okay? At siya po ay kagagraduate ng BS Accountancy. Isang exam na lang, CPA na. Yun po natapos niyan. Pero pagka-graduate po niya, nag-decide po siya na mag-full-time worker. Ano sa palagay niyo, gaano kabigat ang persecution na dinanas niya sa kanyang pamilya? Marami silang magkakapatid. At ito ay panganay. So imagine niyo na lang po yung persecution na dinanas nito. Pero praise God, ito ang bandang huli. Tinitestify naman niya ito eh. Nung siya ay mayroong bakasyon, itong pandemic, di ba inalaw na makauwi. Eh nung umuwi siya, nasa compound sila kasi. Christian na lahat yung family niya. Eh yung mga kamag-anak niya, compound yun. Siyempre, ang tingin sa kanila, mababa. Pero ang desire ng heart niya, Lord, nilapit ko sila. Siyempre kahit sa magkakamag-anak po, pag ikaw ay pinakamababa ang standard, ang status, at ikaw yung kadalasan ganun eh. Kaya ako nakasasabi na ganyan, nakaka-relate po ako. No, sa laki ng aming pamilya, kami yung pinaka mababang kalalagayan nung time na yon. Ikaw na born again ngayon sa biyaya ng Panginoon. Hindi siyempre sila ang unang lalagay ng bigatin sa heart mo. At ito ngayon si Marlon. Kung pinersecute ka noon ng mga magulang mo, di naidaldal na rin alam na rin ng mga kamag-anak yun, may galit sa iyo. Pero tingnan niyo po, ang galing ng Lord, na-evangelize muna yung pamilya niya. At nung mangyari po yun, nung umuwi po siya, isang madaling araw na lang may nagsisigaw. At wala silang tinakbuhan, kundi sila, yung pamilya nila ang tinakbuhan. Kasi isa yatang tiyahin nila na, alam ko, nagiinuman na gano'n, ay naposes. Eh, siyempre, pag naposes, huwag mong sabihin sundalo ka. Yung mga nakapaligid sa iyo, matatakot yan. At walang tatakbuhan, kundi sila. At yun na naging daan para magkaroon ng regular na Bible study na doon sa compound nila. Galing naman. Buti na lang si Pastor Marlon ay handa. Paano kung ang Kristiyano ay papetik-petik? Baka yung nagpo-possess doon, lumipat sa kanya. Amen po. Biro lang po yun na, brothers, sisters in Christ. Kaya po, lagi ang handa ang mga Kristiyano. Amen po. Hindi natin alam kung kailan may darating na pintuan na binuksan ng Diyos para mailapit natin ang mga mahal natin sa buhay. Amen po. Iwan naman natin. Maghanap naman tayo ng mga dalaga sa Rema. Meron pa rito na siya yung kaisa-isang anak na babae at bunso pa. Tapos nag-decide na mag-worker. Ang pangalan po niya ay si Pastora Iris ng Baguio. Yung pastora natin sa Baguio. Sa kanilang makakapatid, siya lang ang babae. At siya pa yung bunso. Unbeliever pa noon yung tatay niya. Nako, number 1 na pilosopo yung tatay niyan. Praise the Lord. Sa bagay, buti na lang. Andun ang pag-abot ng Panginoon dahil si Iris. Gaano kabigat ang persecutions?
pati gawain, talagang mararamdaman mo yung paglayo ng tatay. Pero dahil nagpatuloy itong manggagawa natin nito, si Iris, nag-worker, naging pastora. Alam niyo po, may time na sa biyaya at habag ng panahon ng Panginoon, kahit yung tinatawag nila na sarado, kandado, tapos nakatanikala, tapos nawala yung susi, naka-welding, natanggal po lahat yun. At na-born again po yung tatay niya, nagpe-persecute sa kanya. At nung bandang huli, nung nagkasakit ito, talagang mararamdaman mo ang Diyos ay tapat sa kaligtasan ng buong sambahayan. Amen. Okay. Ito na po tayo sa pang-apat. Uy, ang bilis natin. Anong oras na ba? Okay. Konti na lang po. Mga isang oras na lang. Kasi magkukumunyon po tayo, ha? Na sabi naman sa inyo ni Pastor Marlon kahapon, di ba? Pina-announce natin kung makakaroon tayo ng communion ngayon. Dito po in the days of passing, sa araw ng kamatayan. Okay. Hindi nila alam ito na i-testify ko sila eh. Meron nag-testify na ating pastor. Naalala niyo yun? Ang pangalan niya ay Pastor Larry. Pamangkin ko naman yan. Kasi anak yan ng ate ko. Tinestify niya na yung father niya na nasa state kasi yun ay nagkaroon ng COVID. So, ginawa niya ngayon ay pumunta siya dun sa, kasi yung kapatid ko nasa Miami, nasa hospital po yun. Kasi pharmacist po siya doon. Nung nandun nga po, ay sinabi rin naman ni Larry na nagkaroon ng pagkakataon na masyaran. Kasi tingnan nyo po yung lugar na pinagtatrabahuan, kasi kontratista po kasi yung tatay ni Larry. Civil engineer po yun, dito sa Pilipinas. Nung kontrata po doon, may kontrata siya ron. Malayo siya sa tinitiran nung ate ko, ng asawa niya. At nung magkaroon po siya, ang unang pumasok sa isip niya ay puntahan niya asawa niya. Siyempre, gano'n naman, di ba? At alam niyo po ba, 1,000 miles ang layo. 3 araw na nakasasakyan. At dumating nga po siya noong Disyembre, quarantine ka kagad. Hindi ka makapasok doon. Sa ospital nung pinagtatrabawan ng ate ko, yung nanay ni Larry. At doon nga po ay, dahil pharmacist siya, ay naging daan naman yon, pagiging pharmacist niya, na kunyari meron siyang ayusin doon sa pasyente na yon. At naging daan yon para makapasok siya. Kasi, siyempre, maka-quarantine yun, walang basta makapasok doon. At yung balita rin ni Larry, naging daan yon para ma-restore, mapatanggap. Tapos sa katunayan nga, nagkumpay na lumakas siya, nilipat sa recovery room. Tapos nagpakita talaga ang Panginoon na inabot siya ng Panginoon. Kaya lang, nung na ay siyempre kasama yun yung atake sa puso, ay natake siya. At yun ay kinamatay niya. So yung testify ni Larry na kahit sa mga huling time na yon ay naging matapat ang Panginoon. At dahil una sa lahat ay naglilingkod si Larry Boy. Pero alam niyo po ba, nung panahon na yun, nagte-testify siya, ay nagbabrowse po ako sa laptop, sa computer ko. At meron akong nakita doon na isang summer camp. Year 2005. Ginanap po ito doon sa Bayambang, sa Pangasinan. At ang pinakatema na nag-share si Pastor Boy ay walang iba kundi yung tinig ng impyerno. Nasa Alaska, may nagbubutas ng oil dyan.
nagkaroon ng vacuum sa loob, may sound na lumilitaw, at nandoon nga kinuha ng mga scientists yung sound, at ang mga sound na ito ay iyakan, talagang sigawan ng mga tao, at yung nga po ay tinig ng impyerno. 1,000 kilometers ba yun? O 1,000 meters. Ilang libong metro ang lalim. Narinig nila, yun, ni-record po yun. Yun ang naging tema niya. At nag-minister na po si Pastor Boy dun sa harap. At nung may focus po doon, nakita ko si Kuya Rene, yung tatay ni Larry Boy, na nandun siya, nasa likod niya si Larry Boy, at nung patungan ng kamay ay napalood siya o magulgul na lang sa Panginoon. Ano po ang pinupuntos ko rito? Na ang kahabagan ng Panginoon ay naganap na noong pang 2005. Mapaiyak mo nga si Kuya Rene. Pero yung time na yun, talagang umagulgul siya sa Panginoon. Naramdaman niya ang pagkilos ng Holy Spirit. Yung halang along the way, hindi siya nag-grow. Pero ganun pa man ang katapatan ng Panginoon. Naghanap ang Espiritu niya doon. Alam niya na nandun yung asawa niya, na maalagaan siya ng ospital, pero number one sa lahat ay yung pag-restoration ng spiritual life niya. Pero yung kahabagan ng Panginoon ay nag-umpisa pa doon pa lang sa 2005 na kung saan nag-attend sa camp yung kanyang tatay. Maring di alam nila Ribo ito. Pinapaalala ko, nagulat nga rin ako eh. Ngayon palang kuya ko nito, noong palang pala ay inabot na ng Panginoon. Yes, hindi lang siya nag-grow ng gusto. Pero ganun pa man, nandun pa rin ang pag-iingat ng Panginoon na kahit sa mga huling sandali, kontrolado ng Panginoon dahil nakikita ka, Larry Boy, nagsiserve sa Panginoon. Ang sabi nga niya sa kanyang salita sa Hebrew, chapter 6, verse 10, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Brothers and sisters in Christ, mula sa mga kapastoran po natin, sa mga workers, sa mga elders, sa mga kabataan, sa lahat ng kaluluwa na dinadala ng Panginoon sa Rema, ang mag-serve sa Panginoon ay hindi kalugihan. We cannot outgive the blessings, the protection, the love of God para po sa atin. Amen po. Brothers and sisters, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Diyos, hindi lamang sa pakinabang, kundi dahil mahal natin ang Diyos sa kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa atin at sa ating pamilya at sa ating kapwa. Amen po. Sige po, tayo po ay aawit sa pagtatapos po natin. Ihanda nyo na po yung pagtatake ng communion. Sige po, awitin nga natin yung katapatan mo. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, dinadakila ka po. Dinadakila ka po. You rescued us from all our enemies. Oh, for your mercy endures forever. Eh, awitin po natin. Ingatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapuluran. Aking puso, sa aking buhay, kapurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walay
dakila. Oh, hallelujah. Ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsambay, alay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman, luwalhating ka, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Sige po, i-distribute na po natin ang tinapay at ang saro. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Tayo po'y magte-take ng Holy Communion. Pero kagaya nga ng nasusulat sa Korinto, saliksikin natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Kung may mga bagay na pinapaalala sa iyo ng Panginoon na sumama ang loob mo, nasaktan ka, it's time na patawarin natin sila. Meron man tayong nagawa na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, sa ating pag-iisip, pagsasalita at pagkilos, it's time na hingin natin ng tawad. Sige po, abang naghihintay po tayo, makipag-usap kayo sa Panginoon. Saliksikin ang ating sarili. Lord, O Holy Spirit, saliksikin mo nga po ang puso ng bawat sa puso sa amin. Paalala mo, Panginoon, ang mga bagay upang maging karapat dapat kami sa pag-take ng Holy Communion ngayon. Sige po. Okay, so ngayon po, ilip up natin sa Panginoon. Amang banal at Diyos namin nasa langit, tinataas namin sa iyo ang pagtitake ng Holy Communion. Ito po yung aral na itinuro mo po sa amin. Ito'y nasusulat sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang tinapay na ito ay simbolo ng physical at spiritual torment o sufferings na dinanas ng Panginoong Hesus upang tayo ay ligtas sa lahat ng aspeto ng sumpa. Tayo manalangin, Panginoon, hindi dapat na ako ay nagdaranas ng ganitong sakit o karamdaman. Hinahatulan kong sakit karamdaman na ito na nagmula kay Satanas at aking nire-reject, pinalalayas at hindi ko tinatanggap ngayon at magpakailanman. Nakikisa ako sa sakripisyo ng iyong bugtong na anak na tinamo sa kanyang katawan at tinatanggap ko ang kasaganaan ng buhay
na iyong pinagkaloob sa akin. Ito'y dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. I-take po natin. Hindi naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Amang banal at Diyos naming nasa langit, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng probisyong pinakaloob mo sa pamagitan ng bagong kasunduan, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Tinatanggap ko ang mga pangako nito ngayon. Ako'y magaling na. I am redeemed. I am the head and not the tail. I am above and not beneath. Inaangking ko ang kagalingan na iyong pinaghirapan para ibigay sa akin. Inaalala ko rin ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus upang kami na iyong mga anak ay kanyang susunduin. Maraming salamat, papuri sa lahat ng ito. Idalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Take po natin. Sige, awitin natin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sa awitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, tayo manalangin. O Amang Banal at Diyos namin nasa langit, salamat po sa pagpapaalala mo po sa amin. Ang katapatan mo, ang pagmamahal mo, ang mercy mo, ang grace mo endures forever. Salamat po sa mga salita mo na aming napag-aralan, sa mga ginagawa mo, Panginoon, sa kabuuan ng Rema. Lord, hindi mo sinabing ang pagtahak namin sa mundong ito ay bed of roses. As you have said in your word, in this world we will have tribulations. But take heart, as you have said to your children, I have overcome the world. Salamat po, may Jesus, na siyang kahabagan niya ay inabot ang bawat isa po sa amin.
At isang pribileyo, Panginoon, sa part namin na mapili mo, na mag-serve sa iyo, na mapagkatiwalaan mo, Panginoon, na maghayag ng gospel ng aming Panginoong Hesus. Patuloy na pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, Panginoon, kasama ng buong sambahayan sa kabuuan ng Rema, ang mga Remanians sa ibang bansa. Patuloy na i-strengthen mo, Panginoon, ang bawat isa. Kagaya nga ng nasusulat, hindi mo masasabing victorious ka kung wala kang napagtagumpayan. Kaya sa pagharap namin, Panginoon, alam namin mapagtatangguppayan namin ito dahil ikaw ay sumasa bawat isa po sa amin. At sa tulong ng banal na Espiritu, na-appreciate po namin. Salamat po, aming Ama, sa lahat ng ito, sa anointing na naranasan po namin. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, na hindi kumukubas pang habang panahon. Sa lahat ng papuri, pasasalamat, idalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus, at magsabi ng Amen. Amen. O isang malakas na Praise the Lord! Praise the Lord. Isa pang malakas na Praise the Lord! Praise the Lord.